Now, ang tanong, magpa-blood test sila buong pamilya. Because sinahamon niya si Amy, tapos na si Amy, sila na. Diba? Yung DNA naman, sabi naman ni Amy, sa DNA test daw, magpapa-DNA test siya kung gusto ni Sandro para magkaalaman. O, yun. Siyempre, masakit din yung mga pinagsasabi ni Sandro, no? Sarili niyang tiya, sinasabi hindi ka anak ng aking lolo, no? Parang ano na yan, no? Talagang naging desperado na ata yung pamilya ni Marcos Jr., no? Na para ilihis nga issue, pati ba naman yung filiation ng kanyang sariling tiya na napakatanda na rin, no? Ay kino-question pa ngayon, no? Ayan yung pero, siyempre. Ayan spoke sa statement ni Amy. Anong sabi ni Amy? Ayan, gusto kong paingayin ni Sandro ang usaping hindi ako tunay na kapatid tunay na kapatid. Isa lamang ang solusyon. Magpapa-DNA test ako. Magpa-hair follicle test sila. Tama naman. Oh, tama. Magpa-hair follicle test sila. DNA test si Amy kasi tapos na siya. Oh, hindi naman takot ata sa Senator Amy sa mga sinasabi ni Sandro. Kaya niyang pangatawanan. Ang tanong, si Sandro ba kaya niyang gawin ang hinahamon ng tiya niya? Alam naman natin, si Charisse, all bark, no bite, no? Charisse, na kailangan magpakatotoo tayo. O, di ba? Hair follicle test ka na. O. Yun ang mahirap kay Sandro. Pumapasok siya sa sa mga ganitong usapin, tapos hindi naman pala niya kayang pangatawanan yung kanyang mga sasabihin. Kasi, ngayon, naglabas siya ng statement. Dinidiscredit niya ang statement ng kanyang tiya. In the very first place, hindi pa siya buhay sa mundo. Hindi pa siya nako-conceive or hindi pa siya naiisip o hindi pa siya nako-conceive, hindi pa nga sure kung magiging tao siya. Kasama na ni Senator Amy si BBM mula nung bata hanggang mag-asawa eh. So sino bang nakakakilala sa tatay niya? Di ba yung ate? So, yun nga sinasabi ko, before siya pumasok sa mga eksena at magbida-bida, isipin niya muna gamitin niya yung Prof. Ana, niya. Addict nga eh. Sorry. To make a long story short, bangag. Iwi. Hindi, produkto Iwi. Buton. Nako. Kinakailangan nabuhay muli ang ating national anthem. To make a long story short, bangag. Iwi. Hindi, produkto Iwi. Buton. Nako, kinakailangan nabuhay muli ang ating national anthem. Yes, Ben, go ahead. Si Sandro ay produkto ng cocaine. Cocaine baby yan. Yeah. Wow, nga pala. Baka nga ang milk ni Sandro ng bata pa may mixture of baka habang anak ba talaga ni Bonget si sabi niya kamukha kami nagsasabi. Oo nga. Diba? Bong din yung tatay. Bonget ba o bong? Ganun ba? May ganun ba? Oo, may ganun. May mga naglalabas. Wala akong alam dyan. Bakit na-delay tayo ha? Anak ni Bongbong Marcos o anak ni Bong Dasa? Dapat magpa-DNA sila. Magpa-DNA sila ni Isabel. Magpa-DNA na rin sila, di ba? Ano to? Family affair. Oh my God. Kasi may explain. Alam niya na chika. Kaya sabi, pareho daw ng mata ni Bong Dasa. Sana nandito si Dean Face. Kasi meron na siyang information ng mga nag-orgy. Ako din may information na gano'n. Nag-group chuba-chuchu yan sila sa labas at sa loob ng Malacanang. Kaya pag mga addictus kasi, siguro naman may mga documentary kayong napapanood, di ba? Sabog na nga eh. So kung sino-sino na lang. So, anyway, totoo yan. Yan yung mga, sa experience ko bilang, from narcom, hanggang PDEA. Pagka yung mga gumagamit, talagang nag-o-orgy. Nag-o-orgy talaga eh. Anong epekto ng cocaine? Si Lisa Tanas naging kamukha ni sino? Ni Miss Universe, ni Atisa Manalo, ganun ba 'yon? Kapag ikaw naka-cocaine, Atisa Manalo na rin ang Lisa Tanas. Ganun ba 'yon? Parang ganun eh. Hindi, itong si Lisa Marcos, nag-aalamedusa yan eh. Nag-aalamedusa.
parang kumbaga sa ano, syempre parang goddess yan eh. Eh syempre, pag addicted Benedictus, ang tingin nila kahit pa... Di ba? Alam mo naman si Lisa pag umarko. Talagang ano eh. Hi, Bong! How are you today? Hi, Bong! Ano kaya humalik sila? Pa-sideways din. Agent. Mas sorry. Talagang kaya tayo talagang hinahunting dalawa eh. Ano ba yan? Pumunta tayo sa mga halikan and all. Pagka umalik daw itong si Lisa Marcos, parang yung ginagawa niya talaga pumapasok daw sa tenga naman eh. Parang bumapakena. Pero ikaw ha, masyado ka na maraming alam ha, Agent Morales ha? Nagdududa na ako sa'yo ha? Masyado ka maraming alam. Agent Morales, ano yun? I mean, hindi namin alam yan, to be very honest. Ano ka? Ayan kasi. Mga usapan kami na. Your virgin academic ears kasi yan. Kinakailangan. Oo, yung mga ma-immerse ka sa realidad ng lipunan. Ay, yung realidad ng mga ganito, hindi ako sanay, pero I am welcoming this. Well, anyway, baka sabihin ng MTRCB, sakop tayo ng MTRCB, sa sensor daw tayo. Sensor tayo. Ayan o. Ay, dako. Ayan yung panibago. Ayan, balita o. Yeah, President under pressure after sister makes bombshell drug abuse claim. Santo. Independent. Sa England to, sa England. Independent yan, sa England. Oo. Ay, nako yan. Alam na ng mga Briton. Ngayon, kasi ang mga Briton, alam naman nila sa Oxford pa lang, di ba? Sa Rolling Stone, sabi, kilo-kilo kung bumili. Nako, mababasa na bang ano yan? Mababasa na mga tropang dropout sa ano yan, sa England. Oo nga. O sasabihin nila, oh my goodness, our fellow dropout. Wait a minute. We're very proud of him. He's still at it. Even like he's 7 years old. Yeah, itong report. Oh my God, ano tawag nito, folks? Sandali mo na, sister. Itong si Agent Morales may pinatatamaan. Ano daw? Ano? Sa England daw. Sa London o saan? Yeah. Agent, Di ba mga tropang dropout ka? Tropang dropout. Correct. Aral ng aral abroad, di nag-graduate, no? Ewan ko ba? Oo. Ako, may diploma talaga ako, ha? Excuse me, ako. Ano pa ako, ha? Tawag nito, I'm on my thesis and I will have a pre-defense soon. Hindi ako kasama dyan, ha? Tayo dito may diploma, ha? Sa London yan, ha? London ang pinatag-usapan. But anyway, so lumang balita na yan sa England dahil nga sa Rolling Stones naalala nyo, talagang report sa Rolling Stone ng show estudyante sa England, siya bumibili ng pulboronic, kilo-kilo at pinamimigay dun sa kanya mga kasama sa dormitoryo. No? So talagang sa England, public knowledge na yan since time immemorial. Ang sabi lang siguro ng mga Briton, ano ba yan? Ang tatanda na natin siya, ganun pa rin, hindi pa rin nagbabago. 7 years old na, walang pinagkatandaan. Parang teenager pa rin, no? Yun ang nakakalungkot, no? Kasi, di ba, sinasabi natin na kinakailangan igalang ang mga matatanda kasi mas marami silang karanasan sa buhay, mas marami silang natuto sa buhay. Pero itong si Marcos pala, 67 years old, asal teenager pa rin, hindi na lumaki, no? Para siyang pareho silang mag-asawa.